ang pag-uusapay doktrina, kung ano yung tama, ihayag. At yung mali, ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala po sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Dapat yung turo makita po sa atin, hindi lang pangalan. Pag dumipensa ka, may dating, may tama. Huwag kayong magagalit. Mahal namin kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin. Pero ang kapahayagan na yan, lalo doon sa nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia hindi binabasa lang. Ang Biblia inuunawa. Consider literal, malibang mapatunayan mo na symbolical na yan. Nasabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat nating maunawaan sa panahon na ito. Nilunsad namin ang kapitulo, versikulo kasi gusto namin pong matigil yung mga ganyan at huwag nang makapanguha pa ng mga pandaraya. Dapat ho, kami ho ang dapat magpaliwanag niyan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay... Ang tanong ko lang po. Ay, tatanong ko lang po. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanang, ang pangutana ko, Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at bersikulo ng banal na kasulatan. Ang sino mang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na makikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanang salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Hanapin ninyo sa kapitulo at bersikulo. Inyong masusumpungan. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalagtad ang kamalian. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Muli po, nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga suki po naming taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyong sinusubaybayan at inaabangan ang ating programang Kapitulo Bersikulo. Buong Pilipinas at siyempre po sa aming mga kababayan sa buong mundo na nanonood ng ating programa, kasiyahan po namin at kagalakan sa aming mga puso na sa loob ng isang oras, maglilingkod po muli tayo sa ating live question and answer. At ang ating pong mga kapatid sa iglesia po ng Quezon City, District 3, ay binubuo po ng 5 iglesia. At yan po ay dito po sa Payatas A. Ayan. Dito po yan sa Quezon City. Kaya kung kayo po ay malapit dito, kung kayo ay babalik muli sa ating bansang Pilipinas, dalawin po ninyo ang distrito pong ito. Na sana naman po ay mapasigla rin kayo sa pananampalataya sa kanilang kasiglahan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Magpapatuloy pa rin po tayo sa ating pong pagsagot sa mga tanong sa ating pong part 2 ng ating question and answer dito po sa Quezon City District 3. Bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pagpapatuloy sa pagsagot sa mga tanong, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay muling mananalangin. Panginoon po naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, muli po naming ipagkakaloob sa inyo ang aming mga sarili upang kami ay mag-aaral ng inyong mga salita. Ang amin lang pong dalangin at pakiusap, ang banal na Espiritu nawa ang siyang gumabay at magturo sa amin ng mga prinsipyo na mag-aakay sa amin sa daan ng katotohanan at kaligtasan sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus. Magkakaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin at sa katiyakan na kayo ang magbubukas ng puso at kaisipan ng aming mga manonood sa programang ito. Dalhin sila sa pagkakakilala sa aming tagapagligtas upang sila naman ay makasama namin sa pag-aantay sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po ay bibigay na po natin ang pagkakataon sa una pong magtatanong sa atin. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Ruel Sombrana, Seventh-day Adventist, membro dito sa Payatas A, Quezon City Church. Ang lahat ng Adventist, mga Jerry, ay nangangarap na makamit ang buhay na walang hanggan. Ang makaakyat sa langit, yung mga taong walang kasalanan, walang dungis sa kanilang sarili. Pero sa banal na kasulatan, sinasabi na walang taong malinis. Kasi sa Juan, pag sinabi mo ikaw ay malinis, wala kang kasalanan, ay nagsinungaling ka sa iyong sarili.
Ang nagsinungaling hindi makaakyat sa langit. Ang katanungan ko, ito, Brother Jerry. Sinabi ng banal na kasulatan na ang ating kasalanan ay titimbangin. Titimbangin ang ating mga kasalanan kung tayo'y makasalanan. Ang tanong ko, ano kabigat ang kasalanan na hindi makaakyat sa langit? Maraming salamat po sa tanong. Ano ang kasalanang mabigat na hindi tayo makakaakyat sa langit? Actually ho, sa Panginoon, lahat ng kasalanan ay pare-pares na mabigat yan. Meron lang ho binabanggit sa Biblia na may kasalanang ikamamatay at meron din kasalanang hindi ikamamatay. Yung pong kasalanan na talagang ikamamatay, ito po yung kasalanan na laban sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero meron din namang kasalanan na hindi ikamamatay na binabanggit ng Biblia. Ngayon puntahan ho natin, ano yung kasalanan na hindi makakapagpaakyat sa atin sa langit? Ito ho yung kasalanan na binabanggit sa Biblia na kasalanan laban sa Espiritu Santo. Kasi ang sabi po ng Biblia sa aklat ng Mateo 12, mapapatawad yung nagkakasala sa ama, magkakasala laban sa anak. Pero yung magkakasala ka sa banal na Espiritu, ang sabi po ng Biblia ay walang kapatawaran. Hindi lamang po sa sanlibutang ito, kundi sa sanlibutang darating. Kaya ho, may binabanggit dito na ano bang klaseng kasalanan yun? Ang kasalanan po na hindi makakapagpaakyat sa atin sa langit, ito po yung labanan mo yung banal na Espiritu. Sa paanong paraan? Ang gawain ng banal na Espiritu sa aklat ng Juan, susumbatan ka sa iyong mga kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, sa Kapitulo 16 ng aklat ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Juan, Kapitulo 16, ang bersikulo po ay babasahin natin sa bersikulo 8. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Ano ang trabaho ng banal na Espiritu? Susumbatan ka sa iyong mga kasalanan. Ngayon, ano yung kasalanan laban sa Espiritu Santo? Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, yung hindi mo kikilalanin ang sumbat ng Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Merong mga taong nagpapalagay dyan ang kasalanan daw sa banal na Espiritu, ito daw ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ho. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, yung hindi mo pagkakilala sa iyong ginagawa na kasalanan. Ano ba trabaho ng Holy Spirit? Susumbatan ka. Sasabihin siya, kapatid, masama yung ginawa mo. Ito'y kasalanan niya, pagsisihan mo, ang gagawin mo, ay wala namang nakakita sa akin. Nilalabanan mo yung banal na Espiritu. Pagdating ng araw, yung kasalanan na yan, hindi mo na makikilalang kasalanan. Bakit? Kasi nilalabanan mo yung sumbat ng Espiritu Santo. Pagdating ng araw, sinasabi mo, hindi naman ako nahuli. Pagdating ng araw, sasabihin mo, yung iba nga dyan Ayun, di ba may mga ganun, ano? Pagkatapos, sasabihin mo pagdating ng araw, hindi naman kasalanan yan. Kung hindi mo na ituturing na kasalanan, nilalabanan mo ang sumbat ng Espiritu Santo, manhid ng puso mo, papaano ka mapapatawad? Dahil hindi mo naman pinagsisisihan. Tandaan niyo, walang kasalanan na pinagsisihan na hindi magtatamo ng kapatawaran. Ngayon, bakit sinasabing laban sa Espiritu ay walang kapatawaran? Kasi ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, ito yung kasalanan na hindi mo kinikilalang kasalanan. Kung hindi mo kinikilalang kasalanan, papaano mo hihingi ng tawad? At kung hindi mo hihingi ng tawad, papaano ka patatawarin? Kaya logical and biblical, pag sinabing kasalanan laban sa Espiritu Santo, ito yung kasalanan na hindi mo kinikilalang kasalanan dahil hindi mo na pinakikinggan ang sumbat sa iyo ng banal na Espiritu Santo. Yun po yun. Pero lahat ng kasalanan, ang sabi ng Biblia sa Isaias 1:18, magsiparito kayo ngayon, gaano man kapula ang iyong kasalanan, ay magiging maputi na gaya ng niebe o mas matingkad pa sa puti na kagaya ng balahibo ng tupa. Kaya wala pong kasalanang malaki o maliit sa Panginoon. Kahit gaano kapula, papuputiin. Pero kung gaano kaliit naman, gaano kagaan, magiging mapula naman yan sa kabaliktaran kung hindi mo naman hihingi ng tawad. Sa ating Panginoon, ito po sinasabing, nagkasala na ay kayo nagkasala pero hindi ka mamatay. Tingnan niyo ang ating Panginoon Kristo po nung siya ay narito sa lupa. Hindi ho ba siya inagalit dahil sa ginawang bahay palengke
yung pong simbahan o yung templo. Nagalit siya. Masama bang magalit? Kung titingnan ninyo sa isang banda, masama magalit. Pero nagkasala ba si Jesus Christ? Hindi nagkasala. Bakit? Iyon po yung tinatawag na kasalanan na hindi naman ikamamatay. Kasalanan sa tingin mo, pero sa Panginoon, hindi naman yun ikamamatay, hindi kasalanan. O di ba nagalit din yung mga propeta? Pero hindi naman tinuring na kasalanan. O yun po. Kaya ang walang kapatawaran, yung hindi mo hihingi ng tawad, kapatid. Laban sa Espiritu Santo na yun. Yun po ang sagot natin sa tanong po ninyo. Baka meron ho kayong follow-up. Sige po. Brother Jerry, ang ipapalo up ko lang, halimbawa ako nagkasala sa isang kapatid na hindi man ako humingi sa kanyang ng patawad at humingi ko sa Panginoon sa Panginoon ako humingi ng kapatawaran. Mapatawad ba ako doon? Sagot po natin na hindi. Dahil sabi ni Kristo, bago ka maghandog sa Kapitulo 5 ng Mateo, bago ka maghandog ng iyong handog sa Panginoon at pinaalala kang kapatid na kasamaan mo ng loob, bago mo ihandog ang handog mo sa Panginoon, pumaroon ka muna sa kagalit mo at makipagkasundo ka muna at saka mo ihandog ang iyong handog pagka kayong dalaway nagkasundo na. Kaya ho, kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon at meron pa tayong hindi na ipatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Ang formula ng Biblia sa kapatawaran ay simple lang. Magpatawad ka at ikay patatawarin. Huwag kang magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Ganon lang ho kasimple ang formula ng Biblia . Hindi ka patatawarin kapag hindi ka nagpatawad. Kaya nga doon sa panalangin, patawarin mo kagaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ngayon, paano ko patatawarin? Hindi nga humingi ng tawad. Ngisi pa ng ngisi sa akin. Siya na nga ang nagkasala, ngisi pa ng ngisi, nakakaasar. Di ba ganun yan? Ang sagot ho natin dyan, ang langit nga ho . Hindi naman ho lumapit yung makasalanan sa Diyos. Ang unang lumapit ay ang Diyos para abutin ang makasalanan. Hindi mo ba kayang abutin yung nagkasala sa iyo? Ayan. So, yun po ang ating sagot dyan sa tanong. Kapag meron kayo kaalit, ay makipagkasundo po muna para po masaya ang buong langit. Dalawa ho kayo ang naligtas, yung nakagawa ng kasalanan at yung ginawa ng kasalanan. At mas masarap ang pakiramdam na kayong dalawa'y nagkasundo bago manalangin at humingi ng tawad. Napakasarap po ng pakiramdam yan. Okay, salamat po at sumunod po magtatanong sa atin. Magandang hapon po. Ako po pala si Mark Anthony Nabor. Nag-church po ako dito pero member po ako ng Manila Center. Apo. So, dalawa po yung tanong ko. Yung isa, personal. Tapos yung isa, tanong ng coworker ko. So, yung sa akin po, yung personal ko pong tanong, yung mga Christian po na non-Adventist, na tinanggap na nila yung turo ng Adventist, pero ayaw nila magpabaptize. Dahil nga daw po, tinanggap na rin nila si Kristo bilang tagapagligtas nila. So, ang religion daw po kasi ay hindi nakakaligtas. So, ang turo nakakaligtas. So, ano po yung doon? Necessary po ba talaga na magpa-rebaptize sila para yung yung turo ng Adventist? Pero tinanggap naman nila na yung turo. Sumusunod na sila, nag-church sila ng Sabat. So, hindi sila na kumakain ng pork. So, ano po yung comment niyo po doon? Okay. Sige po. Salamat po ng marami sa inyong tanong. Christian naman, sinunod ang mga sinasabi ng Biblia, tinupad ang mga doktrina na nakasulat sa Biblia. Ayaw lang umanib sa Adventist, sa tunay na iglesia. Ano ang masasabi natin dyan? Ang masasabi po natin dyan, hindi yan ang sinasabi ng kalooban ng Diyos. Sa totoo lamang po, ang sino mang taong nag-ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ito po ang kanyang gagawin. Pakinggan po ninyo, nasa aklat ng Juan, sa Kapitulo 10, ganito po ang payo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Kapitulo 10, ang versikulo po ay 16 at hanggang 18. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi mag-alis sa akin ito kundi kusa kong ibinigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kanino daw tinanggap ni Kristo ang utos na yon? Sa kanyang Ama. Ano ang utos niya?
ang merong mga ibang tupa na nasa ibang kulungan, na wala pa sa kulungang ito, kailangan sila'y dalhin sa kulungang ito, diringgin nila ang aking tinig. So, hindi po pwede ho kasi yung alam mo yung doktrina, sinusunod mo ang doktrina, kailangan mo nga ginaganap mo ng kalooban ng iyong ama na nasa langit. Ang sabi ni Kristo, susunod siya. Saan siya dadalhin pag sumunod? Sa iisang kawan. Hindi ka kasi makakasunod ng lubusan kung ibang kawan yung pupuntahan mo eh. Halimbawa, practically speaking, papaano mo masusunod ang pangingili ng araw ng Sabat kung hindi ka naman naalis doon sa relihiyong hindi nangingili ng Sabat? That is very practical question. Papaano mo susundin yung huwag kang kakain ng mga karumaldumal, ng mga hayop, kung ang iyong samahan, pagdating ng patlak, ang hain sa inyo ay karning baboy at saka mga pusit, sugpo, alimasig, hipon, talakit, o kung ano-ano pa dyan. Ang dami. Ay di, medyo mahihirapan ka. Kaya ang sabi ni Kristo, ang sino man na kanyang ibang tupa, maaring kayo isa sa mga nanonood. Maaring kayo sumusunod na sa Panginoon. Pero kung lubusan ninyong susundin ng Panginoon, ang sabi ni Kristo, brother, magkakaroon talaga ng isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang kawan sa Biblia ay iglesia. Meron pa sinasabi sa kanya, dito po sa aklat ng Gawa, kung talaga bang kailangan ng church, Gawa Kapitulo 2, basahin po natin ang Gawa Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 47. Babasahin ko sa King James Version. Ang nakalagay po ay ganito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Saan dinadala yung mga naligtas pagkatapos mabautismuhan? Sa iglesia. Ito ang magandang katotohanan pa rito na makikita natin. Sa Biblia, hindi pwedeng sundin mo si Kristo sa kanyang mga doktrina na wala kang aanibang iglesia. Nasa Bible yan. Ikalawang katotohanan sa binasa natin, ang Panginoon, hindi niya ililigtas muna ang iglesia or ang iglesia ang magliligtas, kundi yung mga naligtas dinadala sa iglesia. Ulitin ko ha. Kasi may relihiyon yan, pumasok kayo sa aming iglesia at kayo ay maliligtas. Hindi ho turo ng Biblia yon. Ang turo ng Biblia, papasok ka at sasampalataya kay Kristo, maliligtas ka, at kapag ka ikay naligtas, dadalhin ka sa iglesia. Kaya anong iglesia? Dalahan, pinaglagyan ng mga naligtas. Ligtas na ba tayo, mga kapatid? Amen. Kaya tayo dinala sa iglesia. Ngayon, kapag nasa loob ka ng iglesia, natural, mamumuhay ka na ayon sa sinasabi ng Biblia. Kaya tayo na sumusunod sa Kanya. Sa loob ng iglesia, nangingili tayo ng Sabat, nagbibigay tayo ng ikapo, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sapagkat gusto nating maligtas, kundi pinanatili natin ang kaligtasan na tinanggap na natin sa Kanya nung tayo sumampalataya. Nung sumampalataya tayo, ligtas tayo, dinala tayo sa iglesia. Mali yung doktrina ng iba, kailangan pumasok sa iglesia para maligtas. Hindi. Ang pumasok sa iglesia, iniligtas na muna, hindi para maligtas. Mali-mali eh. Ngayon, puntahan naman natin yung isa. Hindi naman tagapagligtas ang relihiyon. Sabi ng iba, no? Ganyan din ang pagkatwiran ko na ako ay nasa born again pa. Ang sagot ko ay ganito, hindi naman po talaga tagapagligtas ang relihiyon. Pero may factor ang relihiyon kung ikay mapapaligtas o ikay mapapahamak. Sa paanong paraan? I'll give you an example. Paano kung ang relihiyon mo naniniwala ka na yung Diyos mo ay nasa Davao? Trending yun eh. Pasensya na po kayo, trending yan sa Facebook eh. Hindi naman yan tinatanggi. Paano kung ang relihiyon mo, tuturuan ka na pwedeng mag-asawa ng 10? Paano kung ang relihiyon mo, tuturuan kang pwedeng pumatay? Basta ipagtanggol ang relihiyon mo, sa tingin mo maliligtas ka? Aba, hindi. Sino naging dahilan kung bakit hindi ka naligtas? May bahagi ang relihiyon o wala? Ay meron, kasi sinunod mo yung doktrina ng relihiyong tinanggap mo. May bahagi o wala? Meron. Bagamat ang relihiyon di tagapagligtas, pero ang relihiyon magdadala sa'yo sa kaligtasan o magpapahamak sa'yo dahil sa kanyang taglay na doktrina. Yun po ang sagot.
Bagamat hindi tagapagligtas, pero may factor sa kaligtasan at kapapahamak natin dahil ang relihiyon may doktrina. Paano kung maling doktrina ang relihiyon? Di mali ang aral mo, mali ang buhay mo. Pero paano kung tunay na doktrina ang dala ng tunay na relihiyon? Natural, magiging tama ang aral mo, magiging tama ang buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun po ang sagot natin doon. Sunod po. Follow up ko lang po. Kasi yung iba, sabi nila, yung religion daw, yung kagaya po na inaniba nyo, hindi daw po talaga religion yan. It's relasyon daw nyo po yan sa Diyos. Hindi daw relihiyon. Opo, relasyon daw po yan sa Diyos. So, yung relasyon mo sa Diyos, kumbaga, hindi mo na kailangan ng religion. Yan po ay sinasabi lang ng mga evangelicals. Galing ako dyan eh. Ang tawag ko dyan, marketing strategy of religion. Kasi hindi totoo na ang walang relihiyon sa Biblia. Meron pong relihiyon sa Biblia. Pakinggan po ninyo, nasa aklat ng Santiago. Basahin natin kapatid. Santiago, Kapitulo 1. Ang bersikulo ay 27. Tingnan niyo ha, babasahin ko sa English. Pure religion, di may religion. Ulitin ko ha. Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself uprooted from the world. Ano sa Tagalog? Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanyang kapaghihatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. May relihiyon o wala? Meron. Anong tawag ng Biblia? Tunay na relihiyon. Ang tunay na relihiyon. Di may tunay na relihiyon. Ano ibig sabihin ng tunay na relihiyon? Yung tunay mong relasyon, totoo naman. Pero kung ang samahan ng iyong sasamahan ay mali ang pakikipagrelasyon sa Diyos dahil mali ang doktrina, ay magiging mali ang relasyon mo. Magiging mali ang religion mo. Ayan po, kaya meron tunay na religion sa Bible eh. Merong tunay na relihiyon sa Biblia. Kaya huwag kayo maniniwala dyan na, walang relihiyon. Di ho, tanongin nyo siya, anong relihiyon mo? Baptist. Hindi, may relihiyon ka rin. Kapatid, anong relihiyon mo? Christian po. Ang tingin mo sa amin, mga Muslim? Hindi, Christian din kami ha. Ganun mo, tanongin mo yung mga evangelicals pinanggagalingan mo, Christian daw sila. Parang tingin lang sa atin, Buddhist, Islam. Hindi, parehas nyo rin kaming Christian religion. Pero within that Christian religion, may tunay dyan na relihiyon sa loob. May tunay denominations dyan. Sapagkat ang tunay na relihiyon, Christian, totoo yan. But under the banner of Christianity, may mga denominations. And within that denominations, merong tunay dyan. Merong peke dyan. Halata nyo yung peke. Bula ang Kristo yun nagpapakilalang Kristo sa sarili. Yan. Isa na yun. Siya na may-ari ng kaluluwa natin diba? Nasa Facebook. Paano pag namatay na siya, di wala na tayong pag-aari na sino kayo nagmamayari sa atin. So yung mga ganon, Kaya wag ho tayong magpapaniwala kaagad. Mga kapatid, subukin natin sa Biblia ang sinasabi, kapatid. Meron talagang ganon. Opo. Sige po. Ito na po yung second question ko. Ito po yung tanong ng coworker ko. Kasi sa kanila po kasi, yung worship at saka praise, parehas lang. Opo. Ngayon, ito pa yung tanong niya regarding po sa Sabat. So, sa Deuteronomy 5:1-11, ito yung pagkakasabi niya, ibabasahin ko na lang. Ito ang tipan na pinagtipan niya sa Horeb. Basahin, sabi niya, basahin friend. Chapter 5, verse 2, sa Horeb, pinagtipan, perpetual covenant, para sa lahing Israelita. Pero dumating ang panahon na sinabi ng Diyos na gagawa siya ng bagong tipan. Sabi niya, nakasulat yan, friend, nakasulat sa Hebreo 8:8. Sabi niya, kahit na diniklaran niya sa tipan ang Sabat, ito ay para sa lahing Israel lamang, hindi para sa mga hentil at sa lahat ng tao sa buong mundo. Dahil sinabi niya, diyan, nagagawa siya ng bagong tipan na siyang tatapos sa tipan na binigay niya sa mga Israelita. Ito ay bagong tipan, pati sa mga hentil. So para i-interpret natin ngayon sa panahon na ito, na ang Sabat ay isang tipan, walang hanggan sa buong mundo, ay mali daw, sabi niya. Sige po. Para lang sa mga Israel yon nung araw. Pero nung diniklara ng Diyos na gagawa siya ng bagong tipan, yon ay hindi yung tipan na sinasabi sa Sabat, sinasabi na Sabat dati, dahil binago na
binago na nga pagdating ni Kristo na alis na ang tipan ng Sabat na binigay sa mga Israelita lamang. Okay, salamat po ng marami. Alam ninyo, nung ako po ay evangelical, yan din yung ginagamit ko ng mga talata. Kaya doon sa aming mga kaibigan na ganyan pa rin ang inyong tayo, tigil-tigilan nyo na po kami diyan dahil maliho yung pagkakagamit ng talata. Paano ho? Subukin natin. Tipan daw ay Sabat, tipan daw 10 utos. Sa Biblia po, pakinggan po ninyo, nasa 8:13 yung ginamit ninyo, no? Ng Hebreo. Ang nakalagay riyan, doon ay sinasabi, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ng nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. O malapit pa lang lumipas, pinalipas nyo na kaagad. Malapit pa lang lumipas o granting na lumipas. Ano bang klaseng tipan ang pinag-uusapan dyan na lumipas nung dumating si Kristo? Tuloy natin sa chapter 9 verse 1 and 2. Magkasunod lang. Magkasunod lang. Ang tawag dyan ay immediate context. Ang sabi rito ay ganito, ngayon ang unang tipan din, ay di naroon na, ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ang mga santuaryo ng santuaryong sanlibutan. Verse 2, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng mga kandilero at ng mga dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ano ang lumang tipan? Ang lumang tipan pala ay may kinalaman sa mga handog na susunugin, yung tinatawag na mga handugan sa panahon ng Old Testament. Unang tipan, lumang tipan ang tawag doon. Pagdating lang ngayon ng bagong tipan, ano na ang bagong tipan? 11:25 ng aklat ng unang Korinto. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ni Apostol Pablo? 11:25 ng unang Korinto. Ang sabi po niya rito, gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ano ang bagong tipan ngayon? Dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang lumang tipan? Dugo ng mga hayop na inihahandog sa tabernakulo na ginagawa nila noon sa Old Testament. Ay biruin mo ba namang isaksak mo dyan yung Sabat at 10 utos? Wala ho dyan. Never hong tinawag ng Biblia na yung 10 utos ay tipang winala. Dahil unang-una, logically speaking, banggitin nyo dyan sa 10 utos kung alin dyan ang hindi pwede sa mga Hudyo at sa mga Pilipino. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Sa tingin ninyo, hindi applicable sa Pilipino yan? Isa-isahin ninyo yan. Isa lang talaga ang ayaw nila dyan, yung Sabat lang talaga. Kasi ang Sabat, Sabado yan. Walang relihiyong babagsakan. Ang tao, pag sinunod niya ang Sabat, Sabadista talaga eh. Kaya nga ako nagsabadista eh. Dahil naniwala ako, itong tunay na relihiyon eh. Hindi ko sinipa ang Sabat, sinunod ko ang Sabat. Ngayon, tingnan natin kung talaga bang yung Sabat para sa mga Hudyo lang, kagaya ng sinabi ng ating kapatid. Ito sagot po natin, hindi ho. Unang-una, sa salita pa lamang na Sabat na ginamit doon sa aklat ng Marcos, sa Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ang salitang tao diyan na kung saan ginawa ang Sabat para sa kanya ay anthropos. Ang ibig sabihin ng anthropos ay human being. Therefore, kung human being ang ibig sabihin ng anthropos, kaya nga kinuha niya yung salitang anthropology. Ibig sabihin, pag-aaral ng likas ng tao, anthropology. Dahil sa hinangong salitang anthropos, doon ang galing ang salitang anthropos or human being. Ang sabi ng Biblia, the Sabbath was made for the benefit of human being. Ngayon, tanggapin mo muna na hindi ka human being para hindi sa iyo ang Sabbath. Ay di ba? Ang sabi ng Biblia, anthropos. Therefore, sa termino pa lang, brother, huli mo na hindi pala intended for the Jewish person or people. It is intended for all human being because the Sabbath was made for the anthropos. Biblically, and ano pa lang yan, pinanggalingang salita. Talata pa ng Biblia. O, di ba sa aklat ng Isayas, 56, ang bersikulo ay 6. Ano sabi ng Biblia? 56 verse 6 ng aklat ng Isayas, pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa. 56 verse 6,
Gayon din ang mga taga-ibang lupa. Pag sinabing taga-ibang lupa, Hudyo o hindi? Aba hindi, mga hintil yan. Gayon din naman ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya. At nagsisiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya. At magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangigilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Kanino pinatutungkol ang Sabat? Maging sa taga-ibang lupa. Ay di tama lamang anthropos. Kasi yung mga taga-ibang lupa, they are also belong to the anthropos or human being. Aywan ko na lamang kayo mga evangelicals kung anong klaseng being kayo. Pasensya na po ha. Pero ganyan kami kadiretso eh. Pagka kayo ay lumalaban sa araw ng Sabat, may questionable ang inyong pagiging human being. Why? Because the Sabbath was made for you and me. It so happened, ang Adventist, hindi namin sinipa ang nakalagay sa Biblia. Kung susundin mo lang talaga ang nasa Biblia, wala kang ibang relihiyong babagsakan. Amen? Mangingilin ka ng Sabbath dahil yan ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Ikatlo, the Sabbath was made for man and Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Correct? Sabi sa Biblia. Paano mo ma-attempt na tatanggapin mo yung Jesus pero hindi mo tatanggapin ang pagiging Lord niya of the Sabbath? How can you be able to reconcile that? Di ba kayo nag-isip niyan, mga evangelicals? Tatanggapin mo si Jesus Christ pero sipain mo yung Sabbath na kung saan siya ang Panginoon niyan o pinapanginoonan niya? Hindi ba kayo magtataka dyan? Kaya nga sa halip na sumipa kayo at gumamit ng mga talata sa Biblia, ang pinakamagandang gawin ninyo dyan, sumuko na kayo. Hindi sa taga-Davao. Sumuko kayo sa sinasabi ng Biblia. Sumuko tayo sa kung ano sinasabi ng Biblia. Kasi ang sinasabi ng Biblia, talagang dadalhin ka sa buong katotohanan. At yan ang ginawa ko. Salamat po. Tingin ko mapapanood niyo po ito yun eh, yung sagot niyo. Pero last na lang po na follow-up. Ano po ba ang difference ng worship sa praise? Okay, sige po. Maikling sagot para masundan natin yung mga nakapila. Praise and worship. Praise ay wala hong halos na pinagkaiba naman yan. Ginagawa lang ng mga evangelicals, pinagsama. Pero yung praise, kapag nagpo-praise ka kasi, nagpupuri ka, nagpo-worship ka. Nagbabasa ka ng Biblia, actually you are also doing the worship. When you are praying, you are also doing the worship. Because worshiping involves praising, worshiping involves Bible reading, worshiping also involves praying. So praise is a part of worship. Yan po ang ating sagot. Salamat po. Salamat po ng marami. Sumunod po na magtatanong sa atin. Magandang hapon po, Brother Jerry. Ako po si Charlie Fernando. Dati pa akong member sa Ibahay Aklan at saka sa Manila Center. Opo. Medyo lumamig ng konti. May mga kuwan kasi ako sa mga explanations ng mga ibang kuwan natin, members, tungkol sa katauhan ng Diyos at pati na rin ni Kristo. May question ako at saka sa sarili kong pagkakaintindi, iba yung kuwan ko, paniniwala ko. So, halimbawa, ginagamit ng Seventh-day Adventist pa rin yung pangalang Jehovah na nag-apply doon sa Diyos Ama. Samantalang yan ay ginamit lang o inimbento lang ng siguro Jehovah's Witnesses o kung sino mang grupo, hindi nung simula sa kaunahan. At saka alam ko naman na yung pinagmula ng word na Jehovah o Yahweh ay nilagyan lang nila yung tetragrammaton ng vowels para mabasa. Opo. Actually, sa pagkakaintindi ko kasi, yung tetragrammaton na yon na sinasabi na I am who I am, ako ay ako. Hindi yan word, kundi sentence o expression, statement yan ng Diyos na may authority. Halimbawa, ako yung hari sa lupa. May nagtatanong sa akin, mahal na hari, sinong sasabihin ko na nagsabi sa akin na iutos yan? Basta sabihin mo, ako ang nagutos sa'yo. Ako ang hari, ako ay ako. So parang gano'n din ang pagkakaintindi ko sa pagkasabi ng Diyos. Hindi yung pangalan ng Diyos. Ano po ang tanong ninyo?
Kaya nga, bakit pa natin ginagamit pa rin yung Jehovah na pangalan? Okay. Sige Bilang po. Adventist. Okay, so yun po. Bakit ginagamit pa natin yung Jehovah? Actually ho, yung pong mga ginagamit nating pangalan ng Diyos, brother, ay ang tawag dyan ay mga transliteration or transliterated name. Kasi kung augatin mo yung pangalan ng Diyos, tama naman ho kayo, ay galing doon sa tetragrammaton na Yud, Hey, Waw, Hey, o yung YHWH. Ang ginawa nga lang, sinuplayan lang ng vowel na galing sa Adonai, kaya nagkaroon ng Jehovah, at dati nga ay Yahweh. Ang sabi rito sa aking babasahin, na meron ako na kahit sa aklat ng mga Jehovah's Witnesses, ang sinabi nila, ang pangalang Jehovah, hindi mo makikita sa original. Kasi yan ay talagang transliterated name lang. Ngayon, meron na bang extreme na gumagamit niyan? Ito naman yung mga sacred name believers. Gusto nila na ibalik yung original na pangalan ng Diyos. Extremes naman ito. Yung isa, ginagamit nila transliterated name. Yun lang. Ito namang isa, bumabalik doon sa original. Kaya ang kanilang salin, gagamitin nila yung YHWH. Gumagamit sila ng Messiah or Yeshua sa pangalan ni Jesus Christ. Sa original na lingwahe sa Hebreo. Jesus sa salitang Griego. Ngayon, wala namang sinasabi ang Biblia na dapat ang gagamitin mo original na pangalan. Wala kang mababasa gano'n sa Bible. Ang mababasa po natin, ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa iba't ibang mga pangalan. Kagaya halimbawa, nung ginambit po ninyo, na ako yaong ako nga, pakinggan po ninyo, mababasa natin yan doon sa aklat ng chapter 3 ng Exodo. Kapitulo 3 ng Exodo, versikulo 14, at versikulo 15. Ano sabi ng Biblia? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoong ng Diyos, ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yung pangalan pong ako yaong ako nga, pangalan mismo yun ng Panginoong Diyos. Sabi nga niya, ito ang aking pangalan. Ano ang sabi niya? Ako yaong ako nga, sinugo ako ni. Pag sinabing ni, may tinutukoy siya yung kanyang sarili na ang pangalan niya, ako yaong ako nga. Ngayon, maaaring sabihin, sinabi na, hindi naman pangalan niya. Ang Diyos na nga nagsabi, pangalan niya yun Kasi ang Diyos, yung pangalan niya kasi, it always designate His character. Tama po kayo ron. Yung ako at ako, yung binabanggit dito, ako yaong ako nga, ang ibig sabihin siya yung unchangeable God. Yon ang kanyang katangian. Tinawag din siyang El Shaddai. Ang ibig sabihin, Almighty God. Tinawag din siyang El Elyon. Ang dami hong katawagan sa kanya sa original na mga lingwahe sa Griego, sa Hebreo. Ngayon, ay may parehas pong tama yan. Kung yan may i-translate yung pangalan ng Diyos mula sa tetragrammaton na Yud, Hey, Waw, Hey, ay wala naman tayong nalalabag, brother. Kasi walang sinabi ang Biblia na huwag mong itatranslate ang original na ngalan ng Diyos. Wala. Actually, yung pangalan ng Diyos pagdating sa German, iba na. Tama ba ako? Sa Bibliang German, hindi na magiging Jehovah ang salin dyan. Sa salitang, sa pangalang ng Hapon, iba na rin ang salin dyan. Ngayon, ang tanong, alin ang tama natin gagamitin? Yung Bibliang Hapon, Bibliang German, Bibliang Pilipino, Bibliang Amerikano sa pangalan ng Diyos. Pagkasabihin ninyo Bibliang Tagalog, ibig sabihin, paano naman yung mga Biblia ng mga Germans? Mali na yon. Mali na rin yung paggamit nila ng pangalan ng Diyos sa pangalang German. Ibubulid ba sila ng Diyos dahil sa mali nilang paggamit? Saan naman sa Biblia yon? So nakita po ninyo, it is very, very minor issue na ginagawang major doctrine ng mga kaibigan natin tungkol dyan sa mga sacred name believers. Unfortunately, meron sa loob ng iglesia natin na minsan tinutupad dyan. Dapat hindi na gamitin yan. Huwag niyong gagayahin yon. Wala kayong mababasa sa Biblia na sinabi ng Diyos, ang aking pangalan ay dapat tawagin niyo sa original. Hindi po ninyo yan mababasa sa Biblia. Actually, ang mga Hebreo, pag ginamit nila yung Yud, Hey, Waw, Hey, yung 4 na grammaton o tetragrammaton na pangalan ng Diyos na YHWH, hindi nila mababanggit, nagtetremble sila.
Kaya dinaglagan po nila ng bawel yan na ginawang Yahweh, Adonai, yan, yung pinaghalo, para lamang po hindi sila magkamali ng banggit ng pangalan. Pero kung ang paraan ng pagkakaligtas mo at ikapapahamak ay paraang banggitin ang pangalan ng Diyos, ala, sino kaya sa atin ngayon ang pwedeng maligtas? Di ba? Saan tamang pangalan ng pagkakabanggit? Ay magkaibang bigkas sa Hapon, magkaibang bigkas sa German, magkaibang bigkas sa Tagalog. O paano yan? Kaya ang Diyos natin, hindi ho dyan ibinabatay ang pagkapahamak at pagkaligtas ng tao. Ang importante, yung kinikilalang may pangalan, ay yung Diyos na lumikha ng langit at lupa na binabanggit ng Biblia. Ay yung sinasabi niya, paano ko ipinangalan sa sabungero yung pangalan ng Diyos? Ay wala tayong pakialam doon. Sa panahon man ni Kristo, may nagpangalan ng Jesus di ba? Meron Meron na ngang Jesus doon na nagpagaling din ng masamang espiritu, nagpalayas din ng espiritu na masama. Meron ding Jesus. Ngayon nga, may Kristo na rin sa sabungan paano ngayon yan? So, hindi naman como Kristo sasabihin mo, anak ng Diyos yan. Depende pa rin sa pinagkakapitan ng pangalan. Dahil como Kristo sa sabungan, Kristo na kaagad na tagapagligtas. No, Kristo sa sabungan, iba sa Kristong tagapagligtas. Yung Jesus na magnanakaw, iba sa Jesus na tagapagligtas. Kaya ang kukunin natin yung talagang tamang kumapit sa tamang pangalan. Hindi yung pinagkapitan na hindi naman akma yung pangalan. Brother, yun po ang ating sagot doon. Baka mayroon na kayong follow-up, plus follow-up para mapagbigyan natin iba. Sige pa. Yung isa pa po, tungkol naman sa i-equate kay Kristo at saka doon sa berbo. Kasi sa aking pagkakaintindi, si Kristo kasi, siya yung Diyos at saka tao. Anak siya ng Diyos dahil wala siyang amang tao. Yung ama niya, yung Diyos mismo na nagpakan sa kanya. Nagpaanak sa kanya o nagpalabas dito sa mundo. Yung pagkatao niya, dahil doon sa ina niya tao na si Maria. So, bakit ngayon sinasabi ni Kristo kasi na siya at ang ama ay isa? Dahil sa pagkakaintindi ko kasi, yung berbo na nasa loob ni Kristo, siya yung part ng Diyos na sa pagkatao niya. Samantalang yung Kristo na tao, yun naman yung sa parte ng tao kay Maria. Ngayon, kaya sinasabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa, dahil totoo yung sinasabi niya, dahil nasa kanya nga yung berbo na sinasabi kasi ng iba na yung berbo ay ibang persona. Na sinasabi nila na anak yun. Pero sa Genesis, sa ano yan? Juan 1:1 ba yun? Sinasabi doon na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang translation kasi sa Tagalog at ang berbo ay Diyos. Pero kung ako magtatranslate, itatranslate ko, at ang berbo ay siya mismong Diyos. Yan ang pagkakaintindi ko. Mismong Diyos. Kaya nga sinasabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa dahil mismong Diyos yung nasa loob niya na berbo, na nagkatawang tao. Ano po ang tanong ninyo? Ang tanong ko, doon sa Trinity na pinaniwalaan ng SDA, bakit nila ini-equate ngayon yung tao na Kristo na tagapagligtas doon sa berbo na parte ng Diyos Ama, na galing sa Diyos Ama, na nung bago ipinganak si Kristo, dapat wala pang anak yung Diyos. Parang pinapalabas nila na may anak na yung Diyos noon pang unang panahon. Kasi hindi rin kasi ako naniniwala na ang sinasabihan ng Diyos nung let us make man in our own image ay siya mismo. Sa aking palagay, kasi pag gumagawa ako ng isang bagay tulad ng anak ko na wala pang muwang, sasabihin ko, gawa tayo ng eroplano. Ako yung gumagawa, siya tumitingin lang siya. Ako yung malalalang, nakatingin lang siya. Kumbaga, mga anghel. Anghel lang ang kanya. Ako yung creator. So, sa pagay ko kasi, hindi akma na sabihin na may anak na yung Diyos noong bago pa ipinganak si Kristo. Kasi yung anak ng Diyos, yung tao at half na tao, half na Diyos na si Kristo. Okay, so lilinawin ko lang po ang tanong ninyo. Tinatanong ninyo kung bakit yung sa natin, ini-equate natin yung berbo na Diyos mismo doon sa anak
na anak ng Diyos na si Kristo. Okay, salamat po ng marami. Para sa inyo po ay magkahiwalay kasi yung berbo at saka yung anak na si Kristo. Ang sagot po natin, hindi ho magkahiwalay. Sa ating doktrina po, iisa ho yun. Sa ating doktrina, ang tawag po natin diyan ay dual nature in one person ng Panginoon Kristo. Kaya hindi ho natin pwedeng ihiwalay na parang dinisect natin yung berbo at dinisect din natin yung pagkatao ni Kristo o ang pagiging anak ng Diyos. Yung po kasing berbo ay nakalagay sa Juan eh. Tingnan niyo ano po? Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 1 at 14. Alam niyo naman yung talata. Nais lang nating i-analyze. Ang sabi ng Biblia, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, nang pasimula, kasama na yung berbo ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Pagdating sa 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Tingnan nyo ha, yung berbo, Diyos. Yung berbo na yon, na Diyos 100% nagkatawang tao. Nung siya nagkatawang tao na, talagang ang sabi ng Biblia, nasumpungan sa pagiging anyong tao. Ayon sa aklat ng Pilipos 2:1-8. So yung Kristo, na ang pinanggalingan niya ay berbo, na nagkatawan lang tao, Diyos na nagkatawang tao. Hindi ho sila magkahiwalay na personality. Kaya sinasabi niyo, bakit ini-equate? Ini-equate po kasi isang persona yun eh. Magkaiba lang ang kanilang nature. Isang likas ng kalagayang tunay na Diyos at isang likas ng kalagayan ng tunay na tao. Kaya nga sa ating doktrina, kapag nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, sinasabi nila, may Diyos bang nilalampinan? May Diyos bang nagugutom? May Diyos bang tinutuli? Eh, hindi mo naman pwedeng tuliin ang Diyos eh. Kaya hindi ho pwede nating ihiwalay, brother, yung identity ng Son of God sa identity ng berbo, sapagkat isa yon. Yung berbo na nagkatawang tao ay Diyos yon sa kalagayang anak, nagkatawang tao at nung nagkatawang tao, hindi sila dalawang being, kundi isang being lang, nag-combine lang yung dalawang nature. Kaya nung nag-combine yung dalawang nature, nagkasakit, nagutom, namatay, nauhaw, tinuli. Sabi ng marami. Eh, nung namatay, ang namatay lang, ang sabi sa aklat ng Pedro, hindi natin babasahin na marami pa magtatanong, pinatay ayon sa laman. Hindi sinabing pinatay ayon sa pagka-Diyos, dahil ang Diyos hindi mamamatay. Ang pinatay lamang kay Kristo ay ang kanyang pagiging laman. Pero ang kanyang pagiging nature ng Diyos, hindi kailanman namamatay. Hindi sila magkahiwalay na being. Kaya pag tinatanong nyo, bakit ini-equate? Sapagkat iisa lang po kasi yun eh. Iisang being yun ng personality ng Panginoon. Magkaiba lang ang nature. Yung nature ng Diyos, hindi mo nga naman pwedeng i-equate yun sa nature ng kanyang pagkatao. Bakit? Yung pagkatao ni Kristo, may kamatayan ba ang pagka-Diyos ni Kristo? Wala. Pero ang pagkatao ni Kristo, may kamatayan? Meron. Hindi pwedeng i-equate yung magkaibang nature sa iisang personality. Ang problema kasi pinaghiwalay ninyo, yung dalawang personality. Sabi nyo, dalawang personality. Hindi po. Isang personality yan, magkaibang nature. Ayan po ang doktrina natin. Malaya ho ang ating ginagawang pag-aaral. Mga Adventist, you can also have your own study. But make it sure na hindi tayo lalayo sa ating fundamental doctrines. Kasi our doctrines, our fundamental doctrines is the backbone of our faith. Kapag tayo ay medyo lumis ng konti, medyo magkakaroon ng problema ang ating doktrina. Meron tayong isang pastor na ang paniniwala niya, hindi siya naniniwala na ngayon sa Trinity. Ang ginawa sa kanya, pinag-explain siya. Alam niyo naman kung sino yun. Meron tayong mga kapatid na hindi niniwala sa personality of the Holy Spirit. Ang daming mga doktrinang babanggain yan sa ating fundamental belief. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang advice ko po sa inyo, you can have your own study, but see to it that you are not going to deviate from what is written in our fundamental doctrines. Fundamental po natin yan. Ako po si Ruby Karingal from Promised Land Church.
Ang follow-up question ko po tungkol sa pagkakasala sa banal na espiritu. Meron po akong 3 question. Sa kwento po ni Safira at Ananias, ang sabi ni Apostle Paul, sila po ay nagkasala sa banal na espiritu at agad po silang namatay. Ang tanong ko, may idea po ba kayo kung bakit agad silang namatay? Ganun po ba pag nagkasala sa espiritu, agad-agad namamatay? Second po, pag nagkasala po ba tayo sa Holy Spirit, sa kanilang ba talaga tayo nagkakasala o nagkakasala din tayo sa Ama at sa Anak? Ang third po, sabi sa Bible, pag nagkasala tayo sa Ama at Anak, may kapatawaran, pero sa Holy Spirit wala. Posible po ba yun na magkaroon ng iba-ibang pananaw? Yung Holy Spirit sa Anak at Ama sa aspeto ng pagpapatawad? Okay, salamat po ng marami. Malikot na tanong yun Medyo mahirap sagutin yun Thank you, Ruby, sa tanong na yun. Si Ananias at Safira, nasa Aklat ng Gawa, Kapitulo 5 yan. Balikan nga po natin ang istorya. Ano nga ba nangyari dyan sa mag-asawa na yan? Bakit bigla silang namatay? Kasalanan nga naman laban sa Holy Spirit yon. Kung babalikan natin yung sagot natin kanina, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo matagal dahil paulit-ulit mong nilalabanan. Pero bakit itong si Safira at saka si Ananias, bakit biglaan? Kasalanan laban sa Espiritu yon. Pakinggan po natin sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Biblia, sa Gawa, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 1 hanggang bersikulo 4. Natapat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari at nilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, ito na yung lundo, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatili sa iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang magabagay na ito sa iyong sa puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Versikulo 5, at nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay ang talagot ang hininga at sinindihan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. Kung inyo mapapansin yung binasa natin, Ruby, sa tanong mo, yung kaso ni Ananias at ni Safira, sabi ron, meron silang ipinagbiling lupa sa binasa natin, At nung may pagbili na nila, sabi na nanatili sa kanilang sarili. At noong nasa kanilang sarili, ay sabi ng Biblia, pinagdidili. At sabi doon sa ating binasa, nasa iyong kanyang pangyarihan, ano't iniisip pa ninyo ang mga bagay na ito sa iyong puso. So ibig sabihin, meron na sila pong pagsumbat na ginawa ang Holy Spirit sa kanila. Meron na silang kapangyarihan at pagkakataon sana na sila ay magtapat at magbago ng pag-iisip. Ang problema, pinaabot pa nila sa punto na maalaman ng mga apostol. Bilang resulta ng kanilang paglingid ng bahaging yon, ang kamatayan ang naging dahilan o naging resulta ng kanilang ginawang yon ng pagkakasala. Now, ano ang gusto natin sabihin? At that moment, mayroon kaagang hinatol ang Diyos sa kanila o hatol. Sa atin man ngayon pag nagkakasala ka laban sa Espiritu, yung palagi mong nilalabanan yung sumbat ng Espiritu, hindi ba minsan inaani na kaagad din natin yung bunga ng kasalanan na ginagawa natin laban sa Espiritu Santo? Halimbawa, tingnan ninyo, subukan ninyo, huwag nyo subukan pala. Halimbawa lang ito. Halimbawa kayo, magsinungaling na kayo na magsinungaling. Una yung pagsisinungaling, magigilty kayo. Tama ba? Mamaya-maya ng konti yung guilty nyo na mababawasan. Pagdating ng araw, yung inyong pagsisinungaling magiging habit na ninyo. Pagdating ng araw, marami ka ng mga kalaban, hindi lamang yung kamag-anak mo, kundi buong barangay mo. Pagdating ng araw, ikaw ikakasuhan dahil sa iyong pagsisinungaling, dahil marami ka nila ng libel cases na laban sa iyo. Inani mo na ba yung pagkakasala? Inani mo na. Hindi ka man hinatulan agad ng Diyos, pagdating ng araw, hahatulan ka, pero hinatulan ka na kaagad ng batas. Dito sa pangyayari kay Safira at Ananias, hinatulan na kaagad sila ng hatol ng Diyos, which is kamatayan. Pero hindi pa yun ang bayad ng kanilang kasalanan,
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan na sabi ng Biblia ay dagat-dagatang apoy. Yung kamatayan ni Ananias at Safira, yun ay kamatayan lamang ng physical. Hindi yun bayad sa kanilang ginawang pagkakasala. Pinatay lang ang kanilang buhay. Kaya ang tanong paano yun? Meron na bang hatol? Di ba sabi, walang kapatawaran, may chance pa ang Holy Spirit, nangungusap pa siya. Swerte natin kung binuhay pa tayo ng Diyos. Paano kung gagawin yung pagiging katulad ni Safira at saka ni Ananias? Na hindi ka na binigyan ng pagkakataon na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, ay di napakalaking pagkakamali. Kaya yung lesson ni Ananias at ni Safira, hindi lahat ng pagkakataon ay kagaya niyan. At huwag sana tayong matulad doon, na baka pagdating ng araw, yung ating pagsumbat sa Espiritu Santo, ay darating ang panahon, mabangga tayo, mamatay tayo, kagaya tayo ni Ananias, na pinatay na hindi man lamang nakapagsisisi laban sa kasalanan sa Espiritu Santo. Ayun, kaya maraming bagay na pwede mangyari. Pinatay sila pero hindi yun bayad. It is just a result, but not the wages of sin. Yun po ang ating sagot. Baka may follow-up ka? Yung tanong ko po na, pag nagkasala ba tayo kagaya ni Safira at Ananias, nagkasala sila sa Holy Spirit, nagkasala din po ba sila sa Diyos? At saka, sa Diyos Ama at saka sa Anak? Ang sagot natin dyan, yes, absolutely. Kasi ang kasalanan sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kasalanan sa Diyos yan Naniniwala kasi tayo na ang Diyos binubuo ng 3 persona, tama? Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung ginawa mo sa Ama, ginawa mo sa Anak, at yung ginawa mo sa Anak, ginawa mo sa Banal na Espiritu. Di ba, sabi ng Panginoon, ang sino mang napupuot sa akin ay ang puot ng Diyos ay nasa Kanya. Ang sino mang umiibig sa akin, siya iibigin ng aking Ama. Dahil yung po kasing ginawa mo sa Ama, yun din ang ginawa mo sa Anak. Yung ginawa mo sa Holy Spirit, that is also ginawa mo sa Ama at Anak. Pero bakit binibigyan ng distinction yung sin against the Holy Spirit? Kasi magkaiba sila ng function when it comes to pagsumbat ng kasalanan. Ang trabaho ng Holy Spirit, sumbatan tayo sa ating mga kasalanan. Ang trabaho ng Anak, tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Ang trabaho naman ng Ama, tayo naman ay bibigyan niya ng kapangyarihan para magtagumpay. So may kanya-kanya silang ginagawang bahagi sa ating kaligtasan. Kaya tingnan mo, paano kung hindi mo pinakinggan ang Holy Spirit? Ay di wala kang bahagi doon sa pagpapatawad ng anak. Tama ba? Kasi patatawarin ka lang ng anak kung humihingi ka ng tawad. Paano ka hihingi ng tawad kung hindi mo sinusunod ng Holy Spirit na kilalanin mo yung kasalanan mo? Hindi mo kikilalanin ang kasalanan mo dahil hindi mo pinakinggan ng Holy Spirit, paano ka lalapit sa anak? At kung hindi ka lalapit sa anak, paano ka patatawarin din ng Ama? So meron siyang domino effect. Kaya sinasabi ng Panginoon, mas mabigat yung kasalanan sa Holy Spirit kasi damay niya yung kasalanan ng dalawa. Nakuha ninyo? Meron domino effect. Nakita niyo yung domino? Na kapag ginanon mo, lahat, kaya may domino, sunod-sunod. Meron siyang chain result. So kapag ang Holy Spirit ang ginawa mong pagkakasala, it will affect doon sa Ama at Anak. Ganun po. Kaya parehas sa kasalanan talaga. Ano pa yung pangatlo? Okay na. Okay, next question po tayo. Nako, yung tatay. Ako po si Brother Danny Lucino mula po sa Promised Land Church. Sige po. Ang tanong ko po ay, isa lang po ang tanong ko. Sige po. At hindi naman gaanong kabigatan. Kasi nga, patungkol lang po ito sa kabuuan ng Bible. Ang Bible po ay binubuo ng 2 kasulatan. Apo. New at Old. Dito po tayo sa Old Testament. Na ang sa Tagalog po ay tinatawag dito sa Genesis hanggang Malakyas na may tumatawag na lumang tipan at tinatawag din ng matandang tipan. Ang tanong ko po ay, ano ba talaga ang tamang tawagan at kung kailan ito binigyan ng pangalan? Okay. Salamat po ng marami. Lumang tipan, bagong tipan. Meron tinatawag na lumang matandang tipan. Ano ba talaga ang dapat? Ay parehas naman po yan kung ano man ang itawag dyan. Kasi po ang Biblia, nilalagyan lamang po ng tinatawag nating partition yan para ma-identify ninyo kung ano yung books of the Bible before Christ and books of the Bible during the time of Christ and after the Christ. Kaya tinatawag siyang
lumang tipan sapagkat ito po ay aklat na bago ipinanganak si Kristo ay umiral na. At yung bagong tipan ay aklat sa panahon naman na ipinanganak si Kristo hanggang sa panahon ng mga apostol. Kaya bagong tipan. Kaya kapag pinag-uusapan ay bagong tipan, matandang tipan, parehas lamang po yan. Yan ay tumutukoy pa rin sa partitions of the Old Testament. And tanong niyo kung kailan po nagawa yan, nagyari po yan nung nagkaroon po tayo ng tinatawag na canonizations of the Bible. Yung canonization of the Bible, ginawa po yan ng mga naunang siglo pa ng ating mga Bible scholars at saka ng mga tinatawag natin Bible translators nung mag-canonize sila ng Bible at nakita po ninyo na talagang yan po ay nilaayos nila, nilagyan ng chapters and verses. Actually, walang verses and chapters yan eh. Lalo namang walang bago at lumang tipan. Nilagyan na lamang po ng pagkakaiba para ma-distinguish kung ano dyan yung aklat bago si Kristo at aklat pagkatapos ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, baka may follow-up po kayo. Sige po. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay hindi po naluluma. Bakit tinatawag na lumang tipan? Oo nga naman, hindi naluluma. Totoo naman, hindi naman naluluma. Kahit lumang tipan, bagong tipan, hindi naluluma yan. Kaya nga sa ating mga Adventista, luma at bago, parehang bago yan. Kasi parehas sa salita ng Diyos, hindi naluluma yan. Kaya lamang nilagyan ng lumang tipan, matandang tipan, para lang magkaroon ng distinction. Ayan. For the sake of distinction. Yung pag sinabing distinction, may boundary line. Para lamang po makita natin, ma-identify natin sa pag-aaral ng Biblia kung alin dyan ang mga aklat bago si Kristo at alin dyan yung mga aklat pagkatapos ni Kristo o panahon ni Kristo. Pero kung pag-uusapan yung bisa, abay parehas na mabisa yan. Kaya nga sa aming mga Adventista mga kapatid, sa aming mga Seventh-day Adventist, lahat ng kasulatan, mapa sa bagong lumang tipan hanggang sa bagong tipan, parehas na salita ng Diyos. Eh, yung mga Kristiyano ngayon ang gusto lamang ito lang, bagong tipan, manipis. Hindi ho. Ang Biblia po ay composed of Old and New Testament. Bagamat may Old and New, pero iisa po yan. Parehas na salita ng Diyos yan. Wala tayong dapat itapon dyan. Yan po ang sagot natin. Okay, salamat po. Ihabol natin yung mga natitira. Ako po si John Barrientos ng Payatas A Church. Gusto ko pong basahin po, Brad Jerry, yung talata dito sa Matthew 27, verse 51 and 52. Ano po? Sa 52 na lang, sa 53. Sabi po rito ay, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang tanong ko po doon, Brother Jerry, ay yung bang bayang banal na binanggit po rito, ay yun yung inihanda ng Diyos natin pong patutunguhan. Yun yung unang tanong ko. Papakiulit po, hindi ko masya narinig. Paano po? Yun pong binanggit po dito na pinasukan ng mga banal na nabuhay. Opo. Yun ho ba yung bayang banal na ating pong minimithi, yung inihanda ng Diyos para sa atin? Okay, kung yung po ba'y bayang banal na inihanda ng Panginoon Diyos sa atin. O kaya yung bang mga namatay na nabuhay na yon, eh talaga bang dinala sa langit? Opo. O yan, isama na natin yan. Tinignan ko po sa ating Bible commentary yan, sa ating Seventh-day Adventist Bible commentary. So happened, dito sa aking laptop, wala akong commentary. Ang ating pong official stand ng ating Seventh-day Adventist Bible commentary ay ito. Yung pong nasa 27 na binasa po ninyo, chapter ng Mateo, ito po ay special resurrection ayon sa ating sa ating Seventh-day Adventist Bible commentary na talagang dinala kasama ni Kristo nung siya'y umakyat sa langit bilang pangunang bunga ng kanyang pagtatagumpay sa kamatayan laban sa libingan. Kaya yung pong mga patay na yon na binuhay, ayon sa ating official interpretation ng ating Bible encyclopedia o Bible commentary, ito po mismo yung mga patay na yan, dinala ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli doon sa langit po. Yan po ang sagot natin at sa Bible commentary po natin. Bayang banal po ba sa langit yan? Opo, sapagkat dinala ni Kristo po talaga yan doon po sa bayang banal, sa kanyang pag-akit sa langit. Ayan naman po ay binanggit din sa Old Testament na magdadala siya ng bihag o ng mga pangunang bunga ng kanyang pagkabihag. Nasa aklat ng Efeso, nasa aklat ng mga awit. Na talagang yung kanyang dadalhing bihag, ito po yung mga unang bunga ng kanyang pagkabuhay na maguli. Yan po ang ating paliwanag po dyan. Sige po. Isa pa po. Yun bang mga banal na yun ay kasama po si David? Kasi
bago yung pangyayari kay Kristo ay nauna pa na namatay si David. Tama po ba? Kasama po ba si David na Ang sagot ko po riyan, para po mas safe ako dyan, wala pong binanggit sa Bible commentary kung sino-sino. Wala rin pong binanggit sa Biblia kung sino-sino ang kabilang doon sa mga nagkaroon ng special resurrection. Pero ang sigurado ho tayo, meron talagang special na ginawang resurrection diyan po sa talatang yan. Pero kung si David ba'y kasama, ay hindi ko naman po nabasa sa Biblia at wala rin po akong nabasa sa ating Bible Encyclopedia o sa Bible commentaries po natin. Kasi Brother Jerry, meron pa akong bahagi doon sa pagka ako'y nagba-Bible study, doon po sa tungkol sa mga patay. Ito yung aking binabanggit sa aklat po ng Gawa. Apo, Chapter 2, verse 29. Ang sabi po rito ay, mga kapatid, ito po ay patunay ni Pedro. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Tama po yun. So, yun po yung pinapatunay ko kasi marami nga po yung nagsasabi na yung tayo po pag namamatay ay papunta na sa langit. Kaya ito yung idinidiin ko na talata na ang lahat na namatay bago si Kristo ay nandito pa sa lupa. Opo, andito po. Nandito po sa lupa. Ito yung talatang yan. Sama po kayo. Opo. Pero hindi ho siya magko-conflict doon sa binasa natin sa 27. Opo. Kasi yung nasa 27 ay special resurrection talaga yon na mababasa rin natin sa aklat ng Efeso at maging sa aklat ng mga awit na sabi ni Kristo, sa kanyang pag-akyat sa langit siya magdadala ng pangunang bunga ng kanyang pagkabihag. Pagkabihag po yun na tinutukoy dyan ay pagkabihag mula sa mga libingan. At yan ang dinala niya sa langit. Yan ang nasa Bible commentaries natin. Pero, kung meron pong doktrina na ngayon, may bubuhay na patay, abay wala pong katotohanan yan. Ang nabuhay pa lamang pong patay ay yung isinama ni Kristo na siya mabuhay na maguli doon sa kanyang libingan. Yun lang. Pero ngayon, kahit na anong gawin mo diyang sigaw sa simenteryo, hindi na maririnig yan. Kasi kagaya ng ating binabasa, kahit ang libingan ni David ay nasa mga Hudyo pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, naniniwala sila na si David ay hindi pa kailanman umakyat sa langit. Yan po ang ating sagot po riyan. Ano? Isa pa, sige po. Maikling na lang. Kasi po, ako po talagang interesado din mag-Bible study, brother. Mayroon pong kakilala noon na layman, ay siya po ay yung pong 144,000. Ano po? Ang kanya pong turo sa akin noon ay yun daw pong kasama ni Kristo na namatay, sila yung tinutukoy na 144,000. Tama po ba yun? Hindi totoo yun. Ang 144,000 po sa ating doktrina, it is a symbolical number. Hindi ho sila literal number. Kaya nga po yan ang pagkakamali ng mga Davidians, Seventh-day Adventist. Ako po ay pinadala ng ating CLC dyan sa Kalawis para labanan ng diskusyon yung mga Davidians. Pinadala po ako ni Pastor Barrientos dyan, pero hindi lumaban yung mga Davidians ng debate sa atin dyan. At ang kanilang stand, yung 144,000 ay literal. At yan ay bubuuhin dyan sa Palestina. Para sila ang gagamitin sa loud cry at bubuo ng Davidic Kingdom. At ang hindi maniniwala sa kanila, sa mga Sabadista, sa loob ng church, papatayin at magkakaroon ng slaughtering sa loob ng Adventist Church. Ang gagamitin nila Ezekiel 9. O yun. So, yung paniniwala ng mga Davidians, 144,000 is literal in numbers. Kasama doon yung kinikilalan ng propeta na si Victor Hotep. Kaya ho, kapag may layman sa inyo nagsasabi na yung nabuhay na maguli kasama sa 144,000, hindi ho totoo yun. Na siya yung bumubuo ng 144,000 na nasa langit. Maaaring sabihin po natin na yung nabuhay na yon ay magiging kabahagi siya ng 144,000 symbolic number. Kasi pag sinabi symbolic number, 144,000 is a figure or number of perfection. Ibig sabihin, katangian yan o bilang yan, katangiang bilang yan ng mga maliligtas. Hindi sinabi na yan lang ang bilang ng mga ililigtas. Hindi ho. Kasi kung yan ay ililigtas at tagalangit, napakakonti naman ng maliligtas, 144,000 lang. Pero may lubhang karamihan, o totoo namang may lubhang karamihan, pero ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, ay sabi niya, narinig ko ang bilang. Hindi niya sinabing, binilang ko. Narinig ko ang bilang. Ayon, so sa makatwid, it is symbolic. It denotes symbolical. Ano pa? Hindi po totoo yun, na doon galing yan. Mga minamahal po namin, mga suking taga-subaybay, alam ko pong nabitin ho kayo, napakarami pa pong magtatanong sa atin.
Kaya lamang po ang ating oras ay napakaikli at itutuloy pa rin po namin yung question and answer, kaya lamang off the air na nga lang. Sana ho ay nakinabang kayo sa ating pong ginawang pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatid dito po sa distrito ng Quezon City, District 3. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Mahal po namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging instrumento at maging daluyan ng inyong mga katotohanan sa amin po mga kaibigan na nanonood sa programang ito. Sana po ay nakinabang po kami magpatibay ng pananampalataya ng aming mga kapatid sa iglesia at ganoon din naman ay mag-aakay sa aming mga kapatid na nagsusuri upang kanilang makilala ang aming tagapagligtas at ang kanyang mga katotohanan. Sundin namin ang inyong kalooban upang kami maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po naming mga manunood, sana po ay nakinabang po kayo sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng Diyos at sa amin po mga kapatid sa distrito po ng Quezon City District 3 sa pangunguna ni Pastor Espanyola. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa inyong mga lingkod. Happy Sabbath po sa inyong muli. Praise the Lord. Narinig po ninyo marahil mga kaibigan ang kanilang pagbati sa inyo. Sana ho ay dumalo rin ho kayo sa mga iglesyang nasasakupan ng Quezon City District 3. Dito po yan sa Payatas A, Quezon City, para po kayo ay mag-enjoy sa napakasarap na fellowship ng mga kapatid sa lugar na ito. Nais na rin po nating ipaalala sa ating mga taga-subaybay na meron pong programa si Sister Rose Alfonso. Ang kanyang programa ay tungkol sa kalusugan. Inyo po sundan ang kanyang programa sa kanyang Facebook page. Type lamang po ninyo Rose Alfonso at yan po ay meron tayong mapapanood na live program ni Sister Rose Alfonso sa programang Patnubay sa Kalusugan. At meron din siya sa radyo sa DWBL 7:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Weekdays yan. Ano po? Mondays to Fridays. Yan po ay sa DWBL. Yan po. Sa amin po mga kapatid, sana po ay wag ko kayong bibitiw sa pagsubaybay sa programang Kapitulo Bersikulo at sana po ay nakinabang kayo sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang programa pong ito ay apologetics, kaya hindi po mawawala at maiiwasan na kayo ay masaktan, maging sa ating paraan ng pagsasagot, maaaring sa mga nagtanong o maaaring sa mga manunood, maaaring po ay nasaktan ang inyong mga kalooban dahilan sa ating paraan ng pagsagot mula sa mga kasulatan. Pero hindi ho namin intensyon na kayo po ay aming saktan, kayo ay aming laitin sa anuman ng inyong paniniwala. Ang amin lamang pong prinsipyo rito, kapag naghahayag ka ng katotohanan, makikita mo talaga ang mga kasinungalingang turo. At ang amin pong prinsipyo, mas mabuting masaktan na tayo sa katotohanan kaysa tayo ay hilihin ng mga doktrina ng kasinungalingan. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at ng aking mga kasamahan na nasa likod ng ating mga kamera at siyempre po ang mga kapatid sa 5 iglesia sa distrito po ng Quezon City District 3 under the leadership of Pastor Henry Espanyola. Ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sevilla. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all. Your love for me and